Marami na ang tinaguriang hari ng bilibid tulad ni na JB Sebastian, Herbert Colanco at si Marshall Perez o mas kilala sa alias na Baby Ama, ang pinakabata at orihinal na hari ng bilibid. Ngunit ibahin nyo si Wu Tuanyuan o mas kilala sa pangalang Peter Ko, na isa sa mga naging kilala at hari ng New Bilibid Prison. Hindi dahil leader siya ng mga gang o hitman sa loob ng bilibid, kundi nakilala siya dahil sa kanyang mga koneksyon at kayamanan. Pero saan nga ba galing ang pera ni Peter Ko? Noong 2016 ay isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang si Peter Ko sa 3 pangunahing drug lord dito sa bansa. Kahit ang mga iba pang drug lord tulad ni na JB Sebastian, Herbert Colanco, Erwin at Rolando Espinosa, JP Diaz at Lovely Adam Imbal ay iisa lang ang bukang bibig at itinuturong supplier at walang iba kundi si Peter Ko ang sinasabing ugat at pinagmula ng mga ilegal na transaksyon sa loob at labas ng bilibid. Nadakip si Peter Ko noong August 15, 1999 sa parking lot ng tirahan nito sa Twin Dynasty Tower, Tondo, Manila. Ito ay matapos ang isang nagngangalang Wilson Esternon ay naaresto ng Western Police District dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga at nakuhanan ng ilang kilong shabu. Sa interrogation kay Esternon ay inamin niyang isang itinuturing na big time ang kanyang supplier ng ipinagbabawal na gamot. Dahil dito, maingat nilang pinano at minanmanan ang lugar kung saan nakatira si Peter Ko. Makalipas ang isang linggo ay agarang nagkasa ng buy-bust operation ng kapulisan at dito na nga nadakip si Wu Tuanyuan. Sa ginawang operasyon ay isang Chinese informant ang nagpanggap na bayar ang kumontak kay Peter Ko upang bumili ng 300 grams na droga na nagkakahalaga ng 200,000 piso. 2 piraso ng 1,000 bill ang minarkahan upang magsilbing patunay na naganap ang napag-usapang transaksyon. Base sa napagkasunduan, magkikita sila ng alas 3 ng madaling araw sa 3rd level parking lot ng tirahan ni Ko. Lingid sa kaalaman niya na nakastandby na pala ang mga kapulisan bago pa ang nakatakdang oras ng bentahan ng droga. 10 minuto makalipas ang alas 3 nang dumating si Peter Ko na may minamanehong sasakyan. 1 minutong nag-usap si Ko at ng informant sa wikang Chinese. Matapos nito ay bumalik siya sa kanyang sasakyan at kinuha ang isang item na nakabalot sa dyaryo. Ang nasabing item ay iniabot sa informant na nagpanggap na buyer, kapalit ang perang nagkakahalaga ng 200,000 piso. Matapos magkamot ng ulo ang informant ay agad na ngang sumugod ang mga pulisya upang dakipin ang drug lord. Ang pagkamot pala ng informant ay senyas na tapos na ang palitan. Subalit nang maharap sa korte si Peter Ko ay itinanggi nito ang akusasyon ng mga pulis. Ayon sa kanya ay extortion of money at framing up ang nangyari, kung saan sa kanyang kwento matapos niyang ipark ang kanyang kotse, lula ng kanyang asawa at 2 anak na babae ay agad na lumapit ang mga pulis at doon ay pilit silang pinababa ng kotse, subalit hindi niya binitawan ang steering wheel. Dagdag pa ni Ko na sinampal pa ng isa sa mga pulis ang isa sa 2 niyang anak na sumisigaw na makitang sinasaktan siya dahil ayaw umunong bumaba ni Ko. Naging dahilan ito upang dakipin siya ng mga pulis at maiwan ng kanyang asawa at mga anak sa naturang parking lot. Ayon pa sa kanya ay walang tigil siyang pinagbubugbog ng mga pulis habang nasa biyahe at pinipilit na tumawag sa kanilang tahanan upang humingi ng 5 milyong piso. Tumistigo sa korte ang 2 gwardiya ng Twin Tower na sinasabing nakakita ng mga pangyayari matapos walang tigil na bumubusina si Ko bago pa siya bitbitin ng mga taga Western Police District. Subalit matapos ang pagsusuri sa mga ebidensya ay napatunayan sa korte na kasinungalingan lamang ang pahayag ni Peter Ko at ang mga nagsilbing witness ay pawang binayaran upang tumistigo laban sa mga pulis. August 2, 2001 nang mahatulan ng Trial Court of Manila Branch 41 si Peter Ko ng reklasyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at multang nagkakahalaga ng 250 milyon. Ito ay matapos mapatunayan ng kanyang paglabag sa Article 3 Section 15 of Republic Act No. 6425
kaugnay ng ilegal na droga sa naganap na buy-bust operation. Ikinulong si Peter Ko sa Manila City Jail at kalaunan ay nailipat sa New Bilibid Prison. Kung inaakala niyo mga kaibigan na dito na natapos ang kwento ni Peter Ko ay dyan kayo nagkakamali dahil ito ay simula pa lamang. Sa katunayan niyan ay sa kabila ng kanyang pagkakapit sa bilangguan ay naging mainit pa rin ang kanyang pangalan sa mata ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandang inilunsad ni PRRD ang kanyang programang War on Drugs at matapang niyang inanunsyo sa publiko ang pangalan ng mga individual na sangkot sa droga, mapapolitiko, pulis o kahit sino may katungkulan man o wala. Sa ipinakita ni PRRD na triad diagram ng sindikato ng droga sa bansa, si Peter Ko ay isa sa 3 pangunahing person of interest na nagsusupply ng ipinagbabawal na gamot mula sa China. And Peter Ko, do not escape from prison. You will die. Ito ang nakakapangilabot na banta ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Peter Ko na tinaguri ang hari ng bilibid. Sa panahong iyon, halos 16 na taon nang nakakulong si Ko sa sinasabing pinakamahigpit na kulungan sa bansa, ang New Bilibid Prison. Bagamat nakakulong ay hindi naging hadlang ang rehas sa kanyang impluwensya at kapangyarihan. Nang malipat sa Bilibid si Ko mula sa Makati City Jail ay lalo pang lumawak ang impluwensya nito, taliwas sa inaasahan ng marami. Isa sa pinakamainit na kasong ibinato sa kanya ay ang pagkakasangkot nito kay Western Visayas-based drug lord Roland Kerwin Espinosa, anak ni dating mayor ng Albuera, Leyte na si Rolando Rosal Espinosa. Nakulong naman ang ama ni Kerwin noong 2016 dahil sa kasong illegal drug possession at namatay sa bilangguan matapos makipagbarilan sa mga pulis. Kinasuhan ng PNP-CIDG o Criminal Investigation and Detection Group si Espinosa kasama si Ko base sa pahayag na isiniwalat ni Marcelo Adorco na dating tauhan ni Espinosa. Noong una ay nagsilbing state witness si Adorco laban kila Espinosa, Ko at Lim, at ayon sa kanya ay si Peter Ko at Peter Lim ang supplier ni Espinosa ng ipinagbabawal na droga. Bukod pa rito ay sinabi ring sangkot ang isang nagngangalang Ruel Malindangan. Naganap ang di umanong dalawang malakihang illegal trading sa isang mall sa Makati. Ito ay noong February 16, 2013 at June 7, 2015 kung saan 30 kilo at 50 kilong shabu ang pinaghihinalaang na ibenta. Matapos suriin ng husgado ang inihaing kaso ng CIDG ay naglabas ng resolusyon ang Makati Regional Trial Court Branch 65 noong July 2022. Inabsuelto ni Judge Veronica Tongguillo Igot ang panig ni Espinosa dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kinatigan naman ng Makati RTC ang kanilang appeal na demurrer to evidence. Base sa RTC ay hearsay lamang ang mga testimonies laban sa grupo dahil walang ebidensyang naibigay ang CIDG. Wala ring drogang naipakita na sinasabing nabenta sa Makati Mall. Ayon kay dating Solicitor General Florin Hilbay, ang desisyon ng korte ay nagpapakita lamang ng political nature ng kampanya ni PRRD na War on Drugs kung saan ang mga kaibigan, kamag-anak o kaalyado ay inabsuelto at ang mga kontragobyerno ay pinapakasuhan ng walang basihan. Bagamat kasama sa naabsuelto si Ko ay lumutang naman ang ugnayan niya kay dating Secretary Justice Leila de Lima. Sa testimony ni Ko na binasa ng kanyang legal counsel na si Jose Gonzales ay itinuro niya si Leila de Lima na tumanggap ng 10 milyong piso na drug money. Ayon kay Ko ay 2 beses siyang nagbigay ng 5 milyong piso kay Hans Tan na siya namang nag-abot sa driver ni de Lima na si Ronnie Dayan. Ang nasabing pera ay request di umano ni Secretary de Lima para sa 2016 senatorial election. Muli mga kaibigan, sa panahong ito ay kasalukuyang nakabilanggo ang tinaguriang hari ng bilibid na si Ko. Ang nasabing pagbibigay niya ng pera kay de Lima ay nagpapakita ng lawak ng kanyang impluwensya at kapangyarihan sa kabila ng pagkakapiit. Sa isang panayam kay dating Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ay ito ang kanyang naging pahayag. Everything points toward bilibid.
Lahat ng tinatanong namin na drug suppliers, si Peter ko lagi ang sinasabing source nila. Lahat ng regional level ay iniimbestigahan namin at si Peter ko ang itinuturo. Dagdag pa ni De La Rosa ay paano pa raw nila huhuliin ang drug lord kung nakakulong na? At bakit ang mga nakakulong na ay sila pa ang nagkokontrol ng droga? Alam niyo ba mga kaibigan na si Peter ko ay siyang itinuturing na leader o hari ng Bilibid 19 o ng 19 na high-profile drug inmates kung saan sa mata ng karamihan ang selda ay kulungan, ngunit sa tinaguriang hari ng Bilibid ay maaring ito ang kanyang kaharian. Matatandang sa isang surprise raid na ginawa sa Bilibid ay napatunayang may VIP treatment ang mga drug lord. Dito natagpuan ang mga amenities na kahit ang ordinaryong Pilipino ay wala gaya ng air conditioning system, entertainment set, jacuzzi at bukod pa rito ang mga nakumpiskang drugs at malalaking halaga ng pera. Sa tingin niyo mga kaibigan, political nature nga lang ba ang pagkakabswelto sa panig ni na Peter ko? Kung ang kulungan ay hindi na sapat upang makontrol ang mga ilegal na gawain, napapanahon na nga bang ibalik muli ang parusang kamatayan? Kung hindi si Peter ko, sa tingin nyo sino ang karapat-dapat na tawaging hari ng Bilibid?